Boy Tapang, inaresto dahil sa ginawa nito sa kanyang live-in partner. Viral ngayon sa social media ang pangalan ng content creator na si Boy Tapang, matapos siyang arestuhin dahil sa ginawa niyang ito sa kanyang live-in partner. Maraming netizen ang nagulat at hindi makapaniwala sa balitang ito, lalo na't walang idea ang karamihan na mayroon palang karelasyon si Boy Tapang. Si Boy Tapang o Ronnie Suan sa totoong buhay ay isang kilalang vlogger mula sa Alcoy, Cebu. Sumikat siya sa kanyang kakaibang content kung saan kinakain niya ang mga exotic at hindi pa karaniwang pagkain, tulad ng buhay na insekto at iba pang hayop at iba pang bagay na hindi dapat kinakain. Dahil dito, itinampok na siya sa iba't ibang TV programs tulad ng Kapuso Mo, Jessica Soho, at naging isa sa mga kilalang vlogger sa bansa. Bukod sa kanyang viral na content, palaging tampok sa usapan ng kanyang buhay pag-ibig. Matatanda huli siyang naiugnay sa kapwa vlogger na si Cherry White na naging usap-usapan sa social media. Matapos ang kanilang hiwalayan, inakala ng marami na nanatiling single si Boy Tapang. Sa katunayan, sa isang latest vlog niya, nagbiro pa siya na kung magpaparetoke siya ng ilong, baka mas marami magkagusto sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang mga paya, lumabas ngayon ang katotohanan na may live-in partner na pala si Boy Tapang na matagal na niyang itinago sa publiko. At ang pagkakabunyag nito ay hindi inaasahang paraan, kundi matapos siyang arestuhin ng mga pulis. Base sa ulat ng mga otoridad, nagtungo sa istasyon ng pulisya sa Alcoy, Cebu ang 21 anyos sa live-in partner ni Boy Tapang na nangangalang Cristina Morales. Ayon kay Cristina, sinasaktan umano siya ni Boy Tapang matapos ito makita ang kanyang vape noong April 1. Nagalit umano ang vlogger at pinagbuhatan siya ng kamay sa kanilang bahay sa barangay Daang Luzon. Sa pahayag ng Alcoy Police Station OIC na si Police Captain Jerry Magsayo, dumulog sa kanilang himpilan si Cristina upang humingi ng saklolo matapos siyang bugpin na kinakasama. Agad namang inaresto si Boy Tapang sa kasong physical abuse sa ilalim ng RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Sa paglantad ni Cristina, lumalabas na 1 taon na sila nagsasama ni Boy Tapang at may 1 buwang gulang silang anak. Hindi na raw niya inaasahan ang hahantong sa ganitong sitwasyon ng kanilang relasyon. Samantala, hindi na nanlaban si Boy Tapang sa mga pulis at voluntaryong sumama sa presinto. Inirekomenda naman ang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan sa halagang 3,000. Samantala, umani naman ang samusang reaksyon mula sa netizen ang pagkakaaresto kay Boy Tapang. Marami ang nadismaya sa inasal ng vlogger at sinasabing ito marahil ang dahilan kung bakit wala pang tumatagal na relasyon sa kanya. Okay, kasama po natin ngayon si Ronnie Suan or mas kilala na si Boy Tapang. Sumasagot siya sa mga isyo ng kanyang pagka-custody dito sa Alcoy. Sir, Boy Tapang, sir, pwede masaysayin sir kung anong nangyari daw sir kung napunta ka dito sa Alcoy Police Station. Yes, sir, okay, magsasabi lang lang sila sa side ko. Ang dami kong narinig na balita, sir, sabi ng mga dumadalo sa akin, di man lang inantay na makipakinggan yung side ko, kung ano yung totoong buong story. So basta lang sabi ng kung ano-ano, pero naiintindihan ko kasi Pinoy tayo eh. Kahit nagawa ka ng tama, may masabi pa rin. Kahit kung gagawa ka ng mali, malamang may masabi silang na mali. So di mo expect na tama yung sabihin nila na nagawa ka ng mali. Saka, ano sir, kung mapagsabi sila na napakasama akong tao, ano bang akala nyo sa problema ko ngayon? Nakapatay ako, nang-rape ako, nagnagaw ako, adik ako. Yung problema lang po namin, napakalit lang po talaga. Problemang mag-partner lang talaga. Nag-away kami. Kayo, di ba kayo nag-away ng partner nyo? Kung di kayo nag-away, congrats. Kasi nasa perfect na relationship kayo. Di kung nag-away kayo, natural lang yan. Di kung nag-away kayo, nagbuhatan kayo ng kamay, yun ay hindi tama. Pero yung sinabi nila sir na binugbog ko yung partner ko, abay yan sir, hindi totoo yan. Yung partner ko sir, kasama ko yan dito, nakulong ako, pinapantayan niya ako sir. Kaya tignan, iharap ko dito yung partner ko sa inyo. Wala kayong makitang sugat sa mukha niya, pasa sa mukha niya, bali-bali buto. Wala kayong makita. Napaka ganda ng kutis ng misis ko dito pag nandito siya, sir. Walang bugbog na nangyari, sir. Sa katunayan nga,
Sa sobrang away namin, dumating sa punto na nasira lahat ng gamit namin sa bahay. Siguro yung mga gamit na nasira doon, nakakalaga ng mga 30,000, kasi lahat nasira talaga. Mga TV namin, binasag talaga lahat, sobrang galit niya. Tapos pumasok siya sa kwarto ko, habang ako titignan ko siya sa paninir, pagsira niya mga gamit, pumasok sa kwarto, titignan ko siya, parang nangasar mo, sige, basagin mo lahat ng gamit dyan. O sige, ganun, papakulong kita, ganyan. Pumasok siya sa kwarto, nakalak yung pintuan, sinira niya yung pintuan. Tapos pagkasira, pumasok siya sa nabutas na pintuan, yung sira na pintuan, yun yung hinampas niya sa akin. Nung pag-ampas niya, niyakap ko pa nga siya eh. Sabi ko, tama na kasi naawan ako sa mga gamit ko. So nung hinakap ko siya, hanggang dumating yung mama ko, nagalit si mama ko na bakit namin sira dito. Napagalitan siya, hanggang nag-away na mama ko, hanggang lumala tuloy yung away, hanggang pumunta siya dito sa police station. Nag-report siya. Hinayaan ko, mag-report ka doon kasi hindi na takot kasi wala naman. Normal na away lang sa partner. Walang bubugan na nangyari sir. Walang bubugan na eh. Tapos nag-report siya dito. Nung papunta niya dito, dumating yung police sa bahay. Kinausap ako, sumama ako sa police. Ako mismo sumama. Walang daming sinasabi kasi gusto ko rin i-explain sa mga police. Pagdating kami sa police station, nag-usap kami ng partner ko. Walang isang oras, nag-okay kami sana. Sabi ng partner ko, tara uwi na tayo, talk na ako. Sabi ko, sabihin mo sa polis na uwi na tayo. Eh, pagkasabi niya sa polis na uwi na kami, wala na, na-file na yung report niya. So wala kami magawa kasi na batas eh. So kala niya yung batas kasi piling paglaruan. Eh, napasok ako sa kulungan, nagubantay siya sa akin, 24 hours. Sabi ko, ngayon, tignan mo yung report mo. Anong nangyari? Nakulong ako. Nagbantay ka sa akin, namamakawa ka. Namamakawa siya sa mga polis na ipalabas ako. Eh, may batas tayong sinusunod eh. Napakalitan sana ng problema naman sir. Away mag-partner lang talaga. Wala, away partner napakalit lang. Kumbaga, napatutukan natin na problema. Hindi ito problema ko eh. Dapat problema sa adik, problema sa magnanakaw, problema sa rapist. Maganyang problema ba? Ito, away partner lang. Napakalit lang talagang problema. Pero wala eh, vlogger tayo. Siyempre, pag vlogger tayo, eh kung tip ka nga mali, kalat talaga yan. Mali ka na sa tingin ng tao kasi abang na nila yung pagkakamali mo. Pero walang problema din sir kasi mas marami pa rin naniniwala na may naiwan pa rin nakakabutihan sa katawan ko. So yun sir, nag-away talaga. Okay kami sa partner ko. So wala kaming problema. Sadyang nakulong na talaga ako dito kasi may batas na sinunod dahil kahit anong sabihin ng partner ko na urong niya, yung mga sinasabi niya, wala na, late na talaga siya. So dapat sa hindi mabot sa ganito kasi away partner lang. Dapat dapat pag-usapan na lang sana. Maliban na lang kung yung partner mo, binugbog mo talaga, binugbog mo yung partner mo. Yun yung hirap intindihin kasi abusado na talaga yan. Makita mo, sira-sira yung mukha ng partner mo, binugbog mo, pero yung away lang talaga na napakaliit lang. Hindi yan kailangan na maabot sa ganito. Kaya sa mag-partner dyan, away lang talaga. Away lang. Wag lang magbugbugan. Sir, tawag ko sa bugbugan nangyari. Sa sinabi doon, nabugbugan eh. Tawa nga yung partner ko dyan eh. Kung nandito na partner ko sa'yo, papanin ko sa inyo, papaharap sa inyo, huwag na, baka majuwari din ko pa, sa news pa pala. Sa-vlog ko na lang, baka net earnings ba. So ano masasabi mo sir sa mga nagko-comment na for content lang po ito lahat? Sa mga nagsasabing for content, hindi ito content, talaga to, nangyari talaga na hindi inasahan ba na akala niya yung ginagawa niya ng pag-report ay pwedeng bawiin na report kita. Kunwari lang, takutin kita. Pero di makatakot ang batas yan eh. So yun nangyari, wala na, napakalitin talaga problema, away mag-partner lang talaga. Ganun lang. Sir, anong personal lesson na na-learn mo sa experience mo nito? Na-experience ko dito, hindi madaling makulong. Hindi madaling makulong. Kausap mo, butiki. Nagkitigan kami ng butiki dun eh. Sabi ng butiki dun, walang tulugan to, lagi nagkakape. Tulog mo na ako. So mahirap talaga sir na makulong. So dapat iwasan na lang talaga na hindi ka makulong para walang problema. Sarap mamuhay ng nakatambay sa kubo ka na. Kaysa nakatambay ka sa kulungan. Kahit maligo ka dun, doon ko naranasan, maligo nakatayo, ganun lang tayo, tapos sisiyar ka, ganun lang, kunti lang kimbot mo, sir, ang hirap, katutuplas ka, nakatingin ka sa kisame, kasi pag tingin mo sa yung sabon, baka masuka ka pa. Diba? So, yan yung mga experience ko na hindi magandang balikan. Okay. Pero experience lang yun, magandang experience din yun. Magandang experience din yun. Salamat sir. Susunod siya, mag-google mo na lang sa sir. Ay! Google na lang dito sir, 20 seconds lang.